Part 5, ang huling roll call. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng paaralan sa bawat sulok ng Black Ridge High. Hindi na ito boses ng guro, hindi na ito intercom, isa na itong ungol, malalim, galit, gutom. Nang mabura ni Sandy ang pangalan niya sa attendance book, parang nabali ang gulugod ng gusali. Ang sahig ay nagbitak. Ang mga dingding ay dumugo ng itim na likido. Ang mga locker ay nagbukas-sara na parang bibig na naghahanap na makakain. "Hindi kayo pwede!" Sigaw ng paaralan mula sa lahat ng direksyon. Hinila ni Kulay si Sandy palabas ng silid habang bumabagsak ang mga piraso ng kisame. "Binura ko na rin ang pangalan ko!" Sigaw ni Kulay. Ngunit bago niya mahawakan ang aklat, may aninong bumalot sa paligid niya. Mas makapal kaysa sa nauna. May hugis ito ngayon, parang katawan ng guro, ngunit walang mukha, tanging bibig sa dibdib na paulit-ulit na bumubuka. "Kulay, present." Nanigas si Kulay, hindi niya magalaw ang katawan niya. "Kulay!" Sigaw ni Sandy. Humakbang siya pabalik sa mesa at hinila ang ballpen. Sa nanginginig na kamay, sinimulan niyang burahin ang pangalan ni Kulay sa pahina. Sumigaw ang nilalang. Ang mga dingding ay nag-collapse. Ang buong paaralan ay nagtilian. Habang binubura ni Sandy ang huling letra, nakita niya ang mga mukha sa paligid. Mga aninong may hugis ng dating estudyante, sina Kay, si Rita, si Epe, at si MJ. Hindi sila galit, malungkot sila, parang hinihintay lamang. Nang tuluyang mabura ang pangalan ni Kulay, bumagsak ang anino. Nagkalat ang mga pahina ng aklat sa hangin, at ang mga pangalang nakasulat doon ay nagsimulang maglaho, isa-isa, parang abo. "Takbo!" Sigaw ni Kulay. Muling nabawi ang galaw ng katawan. Tumakas sila pataas ng hagdan, habang ang Black Ridge High ay unti-unting nagkakalas. Ang mga pinto ay nalalaglag, ang mga silid ay nagiging hungkag, ang mga hallway ay nagiging mahabang bitak ng dilim. Sa dulo ng pasilyo, nakita nila ang pintuan palabas. Ang unang liwanag mula sa labas, ngunit huminto si Sandy. Sa huling sandali, lumingon siya sa loob ng paaralan. Nakita niya ang mga anino ng kanilang mga kaibigan na nakatingin sa kanya. Parang may hinihiling, parang nagsasabing, "Huwag mo kaming kalimutan." Lumunok siya. "Hindi kayo mawawala," bulong niya. "Hanggat may nakakaalala." Hinila niya si Kulay palabas at sa likod nila, tuluyang gumuho ang Black Ridge High. Parang isang panaginip na nagising sa sarili nitong bangungot. Ngunit sa labas, walang bakas ng pagkasira, walang guho, walang eskwelahan. Isang bakanteng lote lamang na tinabunan ng damo. Tahimik, parang walang nangyari. Huminga na malalim si Kulay. "Tapos na, di ba?" Ngumiti si Sandy, ngunit may takot pa rin sa mata. "Hindi," bulong niya. Sa loob ng bag niya, naroon pa rin ang isang pahina mula sa attendance book. At sa ibabaw nito, unti-unting lumilitaw ang dalawang salita.